Paano kung sabihin ko sa inyo na ang Ebanghelyo ni Mateo ay hindi lang basta isang lumang religious text? Paano kung isa pala itong kwento ng isang hari na nag-incognito para magtayo ng isang bagong klase ng gobyerno na nangyayari pala sa harap-harapan natin? Tara, himayin natin yan. So ito yung core idea galing kay Watchman Nee. Dumating nga si Jesus, pero hindi sa paraang ine-expect ng lahat. Kasi isipin nyo to, ang hinihintay nila noon, isang astig na haring mandirigma na tatalo sa Roma. Pero ang dumating, isang hari na parang undercover. At ang misyon niya ay hindi para magtayo ng earthly kingdom, kundi isang kaharian galing mismo sa langit. Yan mismo yung tanong na susubukan nating sagutin. Gagamitin natin ang mga pangyayari sa Mateo chapter 15 para sama-sama nating tuklasin kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging hari ni Jesus at ano ba yung laman ng platapona ng kanyang kaharian. Okay, dito sa chapter na to, may tatlong major encounters na maglalatag sa atin ng mga tinatawag nating kingdom values, yung mga core principles ng pamumuno ni Jesus at ng kanyang revolusyonaryong gobyerno. Game? Tara, simulan na natin. So, ang unang challenge sa ating undercover na hari ay galing mismo sa mga religious authorities ng panahon niya, yung mga pariseo at mga guro ng kautusan. Sila, kumbaga, yung mga gatekeeper ng lumang sistema. Okay, tingnan niyo tong mapa. Yung pin na yan na tumitibok, yan ang Jerusalem, ang sentro ng religious at political power noon. At hindi ito basta-basta ha, kasi galing pa sila dyan. Dinayo talaga nila si Jesus para lang i-confront siya. So, kitang-kita natin yung effort, no? Seryoso talaga sila sa paghamon sa kanya. At dito ipinakita ng hari kung gaano katalas ang argumento niya. Ang banat niya sa kanila, binaliwala niyo ang direktang utos ng Diyos para lang sa mga tradisyon na kayo-kayo lang din ang gumawa. Basically, di ba, ginagawa nilang loophole yung tradisyon para hindi sundin ang isang malinaw na utos. At dito na niya binagsak yung bomba. At ang ginamit niyang bala, yung salita mismo ni Propeta Isaias para i-expose sila. Ang punto niya, simple lang, hungka yung pagsamba niyo. Lahat yan, puro performance, puro panglabas lang, pero yung mga puso nyo, wala ang layo. So ito yung unang kingdom value na in-establish niya. Nilinaw niya na ang tunay na nagpaparumi sa isang tao ay hindi yung dumi sa kamay dahil hindi ka naghugas. Ang tunay na dumi, yung nanggagaling sa puso, yung mga masasamang isip, pagpatay, chismis. Kasi sa kaharian niya, ang focus, yung nasa loob, hindi yung panlabas na ritual. Okay, paano to nag-continue? Mula sa pag-challenge sa lumang sistema, dadalhin tayo ngayon sa second scene kung saan kailangan linawin ng hari kung sino ba ang pwedeng maging citizen ng kingdom niya. At dito, grabe, babasagin niya lahat ng expectations natin tungkol sa lahi at relihiyon. Balik tayo sa mapa. Pansinin niyo yung galaw, umalis si Jesus sa teritoryo ng mga Hudyo at sadyang pumasok sa lugar ng mga pagano, sa rehiyon ng Tyre at Sidon. At doon sinalubong siya ng isang babaeng Kananea. Tape note, tagalabas to at considered bawang kalaban ng Israel noong panahon na yon. At dito may nangyaring sobrang amazing. Itong babaeng to na isang foreigner, siya pa mismo yung tumawag kay Jesus sa royal title niya, Panginoon, Anak ni David. Gets niya na-recognize niya si Jesus bilang yung supreme leader, yung heir sa trono ni David, isang bagay na yung sarili niyang mga kababayan madalas hindi nila makita. At yung sagot ni Jesus parang ang bigat, no? Parang rejection, isang matinding test. Pero yung sagot ng babae, wow, pakinggan niyo to. Imbis na ma-offend, grabe yung pananampalataya na pinakita niya. Sobrang humble, pero persistent. Talagang naniniwala siya sa kabutihan ng hari, kahit parang tinatanggihan siya. At dahil doon, yun na, ibinigay ni Jesus yung healing niya. So eto na yung pangalawang kingdom value na lumabas. Yung citizenship sa kaharian na to, wala sa dugo, wala sa lahi, wala sa pinagmulan, nasa radical na pananampalataya. Okay, so from the rules of the kingdom, lipat naman tayo sa character mismo ng hari. Dito kasi natin makikita yung puso niya, yung compassion niya, at yung kapangyarihan niya bilang isang provider. Okay, silip ulit sa mapa. So, galing sa teritoryo ng mga dayuhan, bumalik na yung hari sa Jewish territory, dyan sa may Sea of Galilee. At pagdating niya doon, grabe, dinumog talaga siya ng mga tao. At ang ginawa niya, pinagaling niya silang lahat. Kaya naman yung mga tao, todo puri sa Diyos ng Israel. At dito,
nangyari ang isa sa mga pinakasikat na himala. Tingnan niyo yung breakdown. Nagsimula lang sa 7 tinapay at konting isda. Sapat na yon para pakainin ang 4,000 lalaki. At take note, lalaki pa lang yan. Di ba kasama dyan yung mga babae at bata? At hindi lang sila kumain nabusog silang lahat. At ang pinaka-amazing, may sobra pang 7 malalaking basket. Grabe yung abundance. So, bakit niya ginawa yun? Ano yung motivation ng hari? Sabi mismo sa text, nahabag siya sa mga tao. Simple as that, compassion. At yan na yung pangatlong kingdom value. Yung gobyerno niya, yung rule niya, ay based sa compassion. Isang kaharian ng kasaganaan, hindi ng kakulangan. Okay, so, now what? Pag-ugnay-ugnayin na natin lahat ng to. Anong ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Paano natin to isasabuhay? So to recap, ito yung plataforma ng Haring Gabi na nakita natin. Number 1, puso over ritual. Number 2, pananampalataya over lahi. Number 3, habag over kakulangan. At yung foundation ng lahat, yung panloob na katotohanan, mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo. At ito yung pinakamahalagang takeaway na sinabi rin ni Watchman Nee. Yung Kingdom of Heaven, hindi yan parang isang destinasyon lang sa future. Isa itong present reality. Isang sphere of authority, isang gobyerno ng Diyos na andito na, ngayon na, at pwede na nating pasukin at pamuhayan. Kaya ang huling tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Kung nandito na pala ang kaharian ng langit at kung ang hari ay nag-o-offer ng citizenship na ang kailangan lang ay pananampalataya, ang malaking tanong para sa ating lahat ay, sa anong sistema ka ba umaandar? Sa ilalim ng authority ni sino ka ba talaga namumuhay?